Four signs na babaero ang isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Mahilig magtago ng cellphone. Biglang kabado kapag hinahawakan mo ang phone niya. Laging naka-silent, naka-face down o may mga chat na binubura. May tinatago iyan, hindi lang simpleng privacy. Number 2. Flirty sa kahit sinong babae. Kahit kasama ka, napapatingin at napapangiti sa iba. Mahilig mag-comment, mag-reply at magbigay ng atensyon kahit hindi naman kailangan sa ibang babae. Hindi marunong mag-set ng boundaries. Number 3. Consistency ang problema. Sa umpisa, malambing at ma-effort. Tapos biglang nawawala. Nagiging cold o hindi na ma-reach kasi may iba na siyang pinaglalaanan ng oras at atensyon. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi lahat ng sweet ay sincere. Minsan, sanay lang talaga siyang mag-charm, hindi mag-commit. Tandaan mo yan. God bless. 10 dahilan kung bakit sumusuko ang babae sa isang relasyon. Number 1. Alam mo na yung ikinagagalit niya pero hindi mo pa rin iniiwasan. Number 2. Pinatawad ka na pero umulit ka pa. Number 3. Natitiis mo siyang hindi kausapin. Number 4. Sinisita mo yung mga pagbabagong nangyayari sa kanya na ikaw naman ang dahilan kung bakit siya nagbago. Number 5. Umiiyak na siya pero wala ka pa rin ginagawa. Number 6. May hindi siya kagandahang ugali pero kinukwento mo sa iba. Hindi mo kayang sabihin sa kanya. Number 7. Itinatama niya yung mga mali mo pero binabaliwala mo lang. Number 8. Ito siguro maraming makaka-relate na babae dito. Hanggang pangako na lang yung sinasabi mong pagbabago. Number 9. Hinahayaan mo lang yung problema ninyong dalawa. Number 10. Masyado kang kampante dahil pinapatawad ka niya palagi sa lahat ng mga kasalanang ginagawa mo. Gusto ko lang i-remind sa inyo boys na sobrang sakit sa part ng babae yung kapag sila na yung sumuko at bumitaw. Kasi bago pa iyan sumuko, maraming beses muna iyan nagtiis at nagbigay ng pagkakataon sa'yo. Pero pinabaliwala mo. Tandaan mo yan. 4 signs na dapat ka nang bumitaw sa relasyon ninyo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kapag wala na siyang pakialam sa nararamdaman mo. Umiyak ka man, masaktan ka man o maging masaya, ano man ang gawin mo ay wala siyang pakialam sa'yo. Number 2, kapag nararamdaman mong hindi na girlfriend o asawa ang turing sa'yo. Yung tipong para ka ng hangin, walang karapatan at lugar sa buhay niya. Ituring ka na parang gamit na pagkatapos pakinabangan ay itatapon na lang. Number 3, kapag hindi ka niya nire-respeto. Sa madaling sabi, sa lahat ng aspeto sa pagkatao o buhay mo ay hindi niya nire-respeto. Gusto niya palaging siya lang ang nasusunod. Palagi kang minumura at pinagsasalitaan ng masasakit na salita. Number 4, kapag hindi ka na niya binibigyan ng halaga. Wala na siyang pagmamahal, awa at pagtitiis na lang ang ipinapakita niya. Yung tipong nararamdaman mo palagi o ipinaparamdam niyang nagsisisi siya kung bakit ikaw pa ang pinili o kasama niya sa buhay. Alam mo boss, hindi mo kailangang ipagpilitan palagi ang sarili mo sa taong hindi naman marunong magmahal at magpahalaga. Dahil kung mahal ka ng isang tao, hindi mo siya kailangang i-please para mahalin ka rin niya. Tandaan mo yan. God bless. 3 signs na nag-stay siya pero hindi ka na talaga niya mahal. Makinig ka para malaman mo. Number 1, wala na siyang time sa'yo. Lahat tayo ay busy. Maraming ginagawa, may priority at inaasikaso. Pero obligasyon mo kasing bigyan ng oras ang taong mahal mo. At pumasok siya sa buhay mo, kaya kailangan kanyang bigyan ng time. Kahit mag-update man lang sana, kaso di niya ginagawa. So meaning, nag-stay lang siya sa'yo pero hindi ka na talaga niya mahal. Kasi wala siyang time para iparamdam na mahal ka niya. Tandaan mo, kung mahalaga ka, maglalaan iyan ng ilang segundo
minuto o oras para iparamdam na mahal ka. Kaso ang masakit na katotohanan, wala ka ng halaga sa kanyang buhay. Number 2, sobrang lamig makitungo sa'yo. Alam mo yung boring niya na ngayon, unlike noong mga panahong nagsisimula pa lang kayo. Ang lambing niya, ang haba ng mga messages niya, tapos bigla siyang nanlamig. Kapag ganito na ang ginagawa ng partner mo, huwag kang magtataka kung hindi tatagal ay bigla ka na lang niyang iwan. Ito kasi yung senyalis na ginagawa niyang paraan para sanayin kang mawawala na siya sa iyong buhay. May iwan ka na mag-isa kasi wala na siyang pagmamahal. Number 3, may kailangan pa siya sa'yo. Ito yung sign na kaya pa siya nag-stay kasi may bagay pa siyang hindi nakukuha o hindi mo pa naibibigay. Kumbaga napapakinabangan ka pa niya, kaya nananatili pa rin siya. Nakadepende ang halaga mo sa kanya, depende sa pakinabang mo. At once na hindi ka na niya kailangan, iiwan ka na at kakalimutan na parang wala kayong pinagsamahan. Magugulat ka na lang, mayroon na agad siyang kalandian. Huwag kang mag-alala kung ganito ang ginagawa sa'yo. Mahalaga ka at hindi mo deserve ang taong hindi kayang suklian ang totoong pagmamahal na ibinibigay mo. Balang araw magsisisi iyan dahil binaliwala niya ang tulad mong tamang tao. Tandaan mo yan. Naboboring ang lalaki kapag sobrang mahal siya ng babae. Makinig ka para malaman mo. Itong video na ito ay para sa mga kababaihan. Pero disclaimer lang, hindi ko nilalahat pero marami dyan. Alam nyo bang naboboring ang isang lalaki kapag sobrang minahal mo siya? Kapag mas minahal mo siya, never mo mararanasan yung susuyuin ka kasi alam niya na maya't maya, hindi mo siya matitiis. Hindi ko nilalahat ng lalaki baka maraming tawaan at magagalit dyan. Pero madalas talaga kapag naramdaman ng lalaki na sobra siyang mahal ng babae, nawawalan siya ng gana mag-effort. Kasi alam niya na hindi niya kailangang gawin iyon para sa babaeng mahal niya. Kasi alam niyang sobrang mahal na mahal siya ng babae. Isipin niyo, noong mga panahong nasa ligawan stage pa lang kayo, andun yung care, effort, sacrifice, at kilig. Pero pag nakuha ka na niya, uulitin ko, hindi ko nilalahat pero may ilan dyan na magbabago na siya sa'yo kasi nakuha niya na yung gusto niya. At iyan yung tinatawag nilang hindi tunay na lalaki kasi magaling lang sa una. Kaya girls, never settle for less. Ang swerte mo lang kung tinatrato ka ng tama, nare-respeto at ginagalang ng boyfriend mo. Kahit matagal na kayo, hindi pa nagsasawang mag-effort para pasayahin ka at pakiligin ka. So, find a man na mamahalin yung buong pagkatao mo. Hindi man siya perpekto, at least hindi ka mapapatanong kung minahal ka ba talaga ng lalaking pinili mo. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na sobrang mahal ka ng lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ayaw niyang may kausap kang ibang lalaki. Gusto niya siya lang ang kausap mo. Except sa mga relatives mo, kaibigan at mga taong pinagkakatiwalaan niya. Number 2, takot mapunta sa iba ang atensyon mo. Alam ng isang lalaki ang galawan ng kapwa niya lalaki. Kaya hindi niya hahayaang magkaroon ka ng napakalaking oras sa ibang tao na alam niyang planong ilayo ka sa buhay niya. Gagawin niya lahat para sa kanya lang ang atensyon mo. Number 3, uhaw siya sa time na ibibigay mo. Ang lalaki kapag sobrang mahal ka, gustong gusto niyang magkaroon ka palagi ng time sa kanya. Dahil sa'yo niya hinuhugot ang energy niya sa bawat araw. Lalo na sa mga panahong mahina siya at ang tanging lakas niya ay makabanding ka. Number 4, sobrang seloso niya. Kung kayo selosa, ganun din sa aming mga lalaki. Lalo na kapag sobrang mahal namin ang babae. Kung gusto mo pa ng part 2, follow mo ako. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na handa ka ng magmahal ulit
ng panibagong tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi ka nagalit sa nakaraan. Na-process mo na yung sakit, hindi mo na dinadala sa bagong tao ang trauma at sama ng loob. Number 2, hindi ka na naghahanap para punan ang lungkot. Okay ka na kahit mag-isa. Kaya kapag pumasok ka ulit sa relasyon, choice mo na, hindi na kailangan. Number 3, bukas ka na ulit na magtiwala. May takot pa rin pero hindi ka na sarado. Handa ka nang mag-risk ulit para sa tamang tao. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong huwag kang matakot na sumuko at kumilala ulit ng bago. Hindi pare-pareho ang tao sa mundo. Kung sinaktan ka ng taong nakaraan mo, naniniwala akong mamahalin ka ng totoo ng taong nakalaan para sa'yo. Huwag ka lang magmadali at maghintay ka lang. Darating siya sa tamang panahon. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na ikaw ay nasa isang situationship. Makinig ka para malaman mo. Number 1, walang label pero parang kayo. Ginagawa nyo lahat ng ginagawa ng mag-partner. Pero kapag tinanong mo kung ano kayo, walang malinaw na sagot. Number 2, mixed signal. Minsan sweet at present siya. Tapos biglang nawawala. Cold, kaya lagi kang nalilito sa totoong estado ng relationship ninyo. Number 3, walang commitment. Nandyan siya kapag convenient lang sa kanya. Pero walang plano, walang direksyon, at walang assurance para sa future ninyo. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong kailangan mong magkaroon ng mas malinaw at klarong relasyon upang maiwasan ang pagkalito at hindi ka na umasa sa isang pantasyang hindi mo alam ang patutunguhan. Tandaan mo yan. God bless. 6 signs na obsessed sa'yo ang partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, gusto niya lagi kang kontrolin. Hindi na ito pag-aalaga. Kapag pati galaw mo, kausap mo at ginagawa mo ay gusto niyang siya ang masunod, obsession na iyan. Nawawala na yung freedom mo. Number 2, sobrang seloso kahit wala namang dahilan. Kahit simpleng interaction lang, ginagawa niyang issue. Lahat pinaghihinalaan niya kahit wala ka namang ginagawang mali. Number 3, gusto niya lagi kang kausap o kasama. Okay lang yung miss ka niya pero hindi ka pwedeng mawala kahit saglit at nagagalit kapag hindi ka nakaka-reply agad. Ibang level na iyon. Number 4, wala siyang sariling buhay bukod sa'yo. Ikaw lang ang mundo niya. Walang friends, walang hobbies, ikaw lang lahat. Mukhang sweet pero delikado kasi nagiging dependent siya palagi sa'yo. Number 5, takot na takot siyang mawala ka. Laging may fear of abandonment. Minsan nagiging dramatic na. Nagmamakaawa, nananakot, o nagiging manipulative para hindi ka umalis. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong ang obsession ay hindi tunay na healthy love. Sa una, nakakakilig, pero kalaunan, nakakasakal at nakakapagod. Tandaan mo yan. God bless. 4 reasons kung bakit big deal kapag maraming ex. Makinig ka para malaman mo. Number 1, posibleng may pattern ng failed relationship. Kung paulit-ulit ang hiwalayan, baka may unresolved issues o habits o hindi na naayos. Number 2, trust issues sa bagong partner. May ibang tao na nag-overthink kapag marami kang ex. Number 3, emotional baggage. Maraming past experience ang pwedeng makaapekto sa present comparisons, trauma o takot na baka maulit yung sakit na naranasan. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong ang pagkakaroon ng maraming ex ay hindi maipagyayabang. Nagpapakita ito na may mga pagkakataon talaga na patunay lamang ito na may darating sa buhay natin para matuto tayo o tayo mismo ang magnilay-nilay na mali ang ating mga ginagawa. Tandaan mo yan.
God bless. 4 signs na habulin ka ng mga lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Palaging may nagpaparamdam kahit wala ka namang ginagawa. Text, tawag, o messages. Parang laging nandyan sila para siguraduhin na napapansin ka niya. Number 2. Laging may effort sa'yo. Alam mo yung naglalaan siya ng oras at energy para makasama ka. Kahit abala o pagod, hindi niya sinusuko ang connection ninyo. Number 3, pinaparamdam niya na importante ka. Ginagawa ka niyang priority. Pinapakita na gusto ka niyang makasama at hindi ka basta-basta pinapabayaan. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong marami talagang naghahabol sa iyong lalaki. Lalo na kung kahabol-habol kang babae. Tandaan mo yan. God bless.